Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome to Jesus Our Life Giver Worldwide Ministry. We are so blessed to have you tuning in with us right now. But before listening to this week's message, we gladly invite you to our weekly announcements. First, we have our midweek service online. This happens every Wednesday at 7:30 p.m. You can check out our official Facebook page for more details. Next, we have our Dawn Watch, which happens every Saturday, 5:30 to 7 o'clock a.m. at our church. You could invite your friends and family to join us in seeking God first in the morning. Third, every Saturday at 3 o'clock p.m., prayer and intercession takes place at JOL Children's Room. Since we acknowledge that prayer is the backbone of the church, we want to invite everyone in knowing the power of what intercession can do. And of course, we have our Sunday worship service. First service starts at 8 o'clock a.m., while second service starts at 10 o'clock a.m. But for those who are not yet allowed to physically gather with us, we still have our online Sunday service, which broadcasts live at exactly 8 o'clock a.m. on our official Facebook page. We would like to invite everyone to please subscribe to the official YouTube channel of our church. You can click the link above this video to subscribe. And that's it. Let's be excited for what the Lord has prepared for us today. We pray that this message will not only inspire us, but also transform our lives. Happy listening, and God bless everyone. Hold your Bible and let's declare what God can do in our life using His Word. I am what the Word says I am. I will be what the Word says I will be. I love God. I trust God. And I believe He will finish what He has started in my life. Praise God. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Let's read our text this morning found in the book of Proverbs, chapter 4, beginning verse 20 up to 27, and I'll be using the voice translation. So, basahin po natin. Sabi ng verse 20, samahan niyo po ako, my son. So, pay attention to all the words I am telling you. Lean in closer so you may hear all I say. Keep them before you. Meditate on them. Set them safely in your heart. 22, for those who discover them, they are life. They bring wholeness and healing to their bodies. Above all else, watch over your heart. Diligently guard it, because from a sincere and pure heart come the good and noble things of life. 24, do away with any talk that twists and distorts the truth. Have nothing to do with any verbal trickery. Keep your head up, your eyes straight ahead, and your focus fixed on what is in front of you. 26, take care you don't stray from the straight path, the way of truth, and you will safely reach the end of your road. Do not veer off course to the right or the left. Step away from evil and leave it behind. Malakas na palakpak sa Lord. So makakaupo na po tayo. I know this chapter is a very familiar chapters to some of us. Etong chapter 4 ng Proverbs, marami po akong mga life verse dyan. Even Proverbs 4:8, sinabi din niyang, promote the Word of God and the Word of God will promote you. Maraming mga magagandang verses dito. Sa verse 22, isa yan sa pinakapaborito kong verses. Dahil every time may atake sa akin, pag medyo humihina yung katawan ko, I use the Word of God as a medicine. So, minsan gini-gesture ko talaga, Lord, I take the Word of God as my medicine. Para ko siyang kinakain. Because it says in verse 22, sa King James Version, the Word is life unto those that find them, and health. Sa ibang translation, medicine unto all our flesh. So, kung mayroon man tayong paniniwalaan na gamot, ito ang salita ng Diyos. It is powerful. And ito talaga yung number 1 na ina-approach namin pag may atake, even physically sa amin. So our key verse is found in verse 23. Mamaya,
babalikan natin yung mga other verses, pero magpo-focus muna tayo sa verse 23. Ano sabi ng verse 23? Above all else. Pakisabi, above all else. Kapag naririnig natin yung statement na yon or phrase na yon, ano yung pumapasok sa isip natin? It implies importance. May mahalaga. Bakit sinasabing higit sa lahat? So, mayroong comparison. Kung ito mahalaga, ito yung pinakamahalaga. Hello, nakukuha natin? So, maging ang salita ng Diyos ay nagsasabi na ito ang dapat nating pahalagahan. Anong sabi dyan? Kung itutuloy natin, watch over your heart. Hello, bantayan ng puso. Ito ba yung puso na tumitibok-tibok? Hindi po iyan. That is the physical heart and we have our spiritual heart. Mamaya maliliwanagan tayo kung anong tinutukoy na heart dito na dapat bantayan. So, kung itutuloy po natin, diligently guard it. Because from a sincere and pure heart come the good and noble things of life. Kapag ang heart na yan, sincere, pure, mayroong magandang bunga, mayroong magandang lumalabas. Pero if the heart is evil, anong lalabas na bunga? Anong mangyayari? Evil din ang bunga. If the tree is evil, the fruit is evil. Ganun din ang heart. So, dapat mabantayan dahil minsan, pag di yan nababantayan, dyan tayo napapahamak. Pero, para mabantayan ang puso, kailangan bantayan yung mga entry points. Pakisabi, entry points. Dahil ang kaaway, hindi man yan matira directly to your heart, pero kapag may mga open entry points or open gates, pwede niyang tamaan ang kaibuturan ng ating puso or the very core of our being. Mamaya maliliwanagan tayo. Our theme this morning, kailangan nating bilisan dahil mayroon tayong gagawing importanteng bagay mamaya. Guard the gates. Pakisabi, guard the gates. Bakit, Sister Lala, hindi guard the heart? Hindi, instead of saying guard the heart, guard the gates. Dahil, bago matamaan yung pinakagitna, the inner core of your life, the very center of your life, may mga gates muna na dapat bantayan. Amen? Amen po? Bago makapasok ang magnanakaw, titingnan muna niya kung may nakabukas na gate, may nakabukas na pinto, mayroon siyang entry point. Pero kung wala siyang makita, hindi siya makakapasok. Pag secured yung lugar. So, for us to secure the heart, we need to guard the gates. Amen? Dapat bantayan. Baka naman may nakabukas. Baka may napabayaan. And there are times, akala natin okay lang na may nakabukas. Pero tandaan natin, mayroon tayong kaaway. So our proposition is, the most important leadership tool, remember this, it is not your experience, knowledge, or skills. Hindi daw yan ang pinakamahalagang or pinaka-powerful tool ng isang tao. It is your heart that matters most of all. Amen? Ano ang pinakamahalaga? Your heart. Alam niyo ba na kung ano yung laman ng puso mo, yun ang pinoportray natin. Amen? Amen po? Kaya, nakasalalay kung anong klaseng puso mayroon tayo. If our heart is totally surrendered to God, pinoportray mo ang kalooban ng Lord. Kasi surrendered ka sa Lord. If your heart focus on the things that you want in life, pinoportray mo yung gusto mo. Kasi yun ang laman ng puso. So kapag hindi nabantayan ang puso na yan, yun ang ipoportray natin. At pagsisisihan natin kapag hindi natin yan nabantayan. So sabi niya dyan, therefore, since the heart matters most, we have to secure our heart by guarding the gates. Amen? Secure the heart by guarding the gates. Ano yung mga entry points na pwedeng pasukan ng kaaway para makontaminate itong ating buhay sa pamamagitan ng maling puso. So nawa, nababantayan na natin ito. Maraming beses na tayo nakapakinig ng mga turo about God's vision, God's purpose in our life. Yet sabi ko sa Lord, Lord, reveal to me kung ano yung pangangailangan ng inyong mga tao, particularly JOL people, para matulungan sila. I know ang Lord ang tutulong at si Lord ang nagre-reveal ng pangangailangan natin para makagalaw tayo accordingly sa kalooban ng Lord. Amen? Have you noticed that? Gustong-gusto mo pero di mo magawa? May ganun, di ba? Gusto kong bumait pero di ko magawa. May mga nararanasan ba tayong ganon? Even Paul, nagkaroon siya ng struggle na ganon. Yung ayaw ko, yun yung ginagawa ko. Yung gusto ko, hindi ko magawa.
May labanan. But thank God. Sa Corinthians yun eh. Sabi niya, thank God. Pinalaya niya ako. So, there are 3 reasons why you must guard your heart. May 3 reasons po tayo na etong message, bibilisan po natin dahil mamaya mayroon tayong gagawin na application sa message na to. So sabi niya, number 1 reason is because your heart is extremely valuable. Napakahalaga ng puso ng tao. Napakahalaga na tama yung lagay ng ating puso. Bakit? Kagaya ng physical heart, dapat napapangalagaan yan dahil oras na huminto sa pagtibok yan, anong mangyayari? Pag wala ng tibok, ikaw ay tigok. Tama? May rhyme pa. Mahilig ako sa rhyme talaga. So, ganun din sa spiritual life. If your spiritual heart is not okay, may sakit pala or in bondage, kung ano-anong mga nakabalot dyan, natamaan na pala. That's the time din na tayo nakakagalaw ayon sa kalooban ng Lord. It is extremely valuable. It is, ang sabi niya dyan, it is the essence of who you are. Kung anong sinasabi mo, kung anong pinoportray mo, kung sino ka, ay yan yung laman ng puso mo. Amen po? Amen po? So, hindi tayo pwedeng mag-pretend. Ay, hindi kasi ito yung laman ng puso ko. There are times we can pretend, pero lalabas at lalabas ang totoo. Ito ka talaga. Kaya, kailangan magpasakop. Ipasakop ang puso sa Lord. Dahil oras na ang puso na yan dinabantayan, it will reflect who you are. Another, it is your authentic self. It is the genuine self. It is your true self. Hello, hindi mo yan mapepeke. Sabi niya dyan, the core of your being. It is the core of your being. Very center of your life. This is you. Hello, kaya nga may mga nagsasabing, hindi yan kasi ang laman ng puso ko, kaya yun ang sinasabi ko. Ba? Pero kung tama, ulitin ko po, kung tama ang laman ng puso, walang magiging problema sa sinasabi ng bibig, sa iniisip natin, even sa ating emotion and actions. Dahil tama ang puso. Amen po? Another reason, our heart is extremely valuable because it is where, take note about this church, it is where your dreams, your desires, and your passions live. Yung mga desires mo, yung mga pangarap mo, dyan nag-uugat sa kung anong puso mayroon tayo. So, kung ang puso natin ay hindi talaga focus sa Lord, anong mga pinapangarap natin, hindi rin kalooban ng Lord. Napakahalaga na mabantayan ito. Kahit kabataan pa tayo, kahit yung iba sabi nila, bata pa ako, or yung iba matanda na ako, we need to guard our hearts because our hearts matter. Another is, it is the part of you that connects with God and other people. Ito yung heart. Ito yung nagko-connecta sa Diyos at sa tao. Even in Revelation 2, noong nangusap ang Lord sa mga churches, sabi ng Lord, I knock at the door of your heart. Kumakatok ako sa pintuan ng inyong puso. At sino mang magbubukas nito, ako ay papasok at ako ay makikisalo. Ako ay makikikain. Bakit yun ang illustration ng Lord? Nakikisalo ka lang sa mga taong alam mong close mo, or you consider them friends, or you trust them. Hindi mo sila papapasukin na pakakainin na lang kung hindi mo kakilala or hindi mo tinuturing na kaibigan. Ganun din ang Lord. Gusto niya magkaroon ng intimacy sa atin. Gusto niyang maging malapit. He is knocking at the door of our hearts. At alam ko kapag tinanggap na natin si Lord as our personal Lord and Savior, andyan na siya. Andyan na siya. So, ang Kristiyano, they cannot be possessed by demons anymore. Hindi ka na mapoposes ng kaaway. Hello? But you can be oppressed. We are spirit-possessed. Pagmamayari na tayo ng Espiritu ng Diyos. Nandiyan lang, Espiritu ng Diyos sa buhay natin, inside of us. But we can be oppressed by demons. Ano yung mga oppression? Pwedeng sakit. Pwedeng stress. Pwedeng anxiety. Yung wala kang peace, wala kang joy, yung mga oppression. Yung lagi kang moody, naapektuhan yung character mo, those are oppression of the enemy. Naakala natin, okay lang. Anong nangyayari kapag may mga open doors na napapabayaan? Our eternal or
a glorious destiny is not at stake. Yung ating future destiny, okay lang. Hindi yan ang natatamaan. But our daily victory, yes. Yun ang delikado. Imagine, napagtagumpayan ni Kristo lahat ng pakanan ng kaaway sa buhay natin, and yet, we are not experiencing daily victory. Nasaan ang problema? Wala sa Diyos, nasa atin. Baka naman we are not guarding the gates. Kaya natatamaan ang ating puso. Another reason is, for us to guard our heart is because our heart is the source of everything we do. Ito yung pinaka-source ng lahat ng ginagawa natin. Nabanggit kanina, nandyan yung dreams, nandyan yung desire, nandyan yung passion, nandyan yung pinaka-gusto mo, pinaka-pangarap mo. It is rooted in your heart. Kaya nga sabi niya, your heart overflows. Saan? May mga pwedeng lalabasan yan, your thoughts, your words, and actions. Diyan lalabas kung ano laman ng puso. Even Matthew 12:34, ano sabi ng Matthew 12:34? Out of the abundance of the heart, saan daw lalabas? The mouth speaks. Anong sinasabi mo? Kasi yun ang laman ng puso mo. Lagi kang nagagalit kasi yun ang laman ng puso. Laging yun ang sinasabi mo, laging yun ang pinag-uusapan ninyo kasi yun ang laman ng puso. At kung ang laman ng puso mo ay ang Diyos, yun ang si Lord ang lagi mong babanggitin. Kung ang laman ng puso mo ay ma-fulfill ang kalooban ng Lord, yun ang iyong ipoportray. Yun ang iyong sasabihin, yun ang iyong galaw. Your thoughts, your words, and even your actions. It will affect. Hello? The heart will affect your soul. Ano yung soul? Ano yung components ng soul? Your mind, your will, and your emotion. Kaya kung tama ang puso, automatic, walang problema sa ating mind, will, and emotion. Another reason is, take note about this church because our heart is under constant attack. Laging may atake dyan. Alam niyo ba, na kapag ang kaaway, may nakita siyang entry point, hindi yan papayag na hindi niya tamaan yung inner core ng ating buhay, our heart. So, minsan, papasok siya sa mga gates na bukas, sa mga doors na bukas, pero ang target niya, bihagin ang puso mo. At magkaroon ka ng pusong malayo sa Diyos para hindi mo ma-fulfill ang kalooban ng Lord. Church, I know ito yung binigay ng Lord because it's high time na lahat tayo lumalakad ayon sa kanyang purpose. At madatnan niya na ayos ang ating puso. Maayos yung ating relasyon sa kanya. To guard your heart implies that you are living in a combat zone. When we say combat zone, laging may battle, laging may giyera, may labanan. Ephesians 6:12, take note, we wrestle not against flesh and blood. Laging may paglalaban, pero ang kalaban natin hindi tao, but spirit, sabi ng salita ng Diyos. We wrestle against spirit, against Satan. At ang gustong-gusto niyang gawin, i-contaminate yung puso na yan, dahil oras na na-contaminate yan, successful siya sa kanyang plano. At ano ang goal niya? To steal, to kill, and to destroy. Kapatid, huwag kang papayag. Huwag tayong papayag. Nasa atin pa rin, nasa kamay pa rin natin if we be allowed to enemy or not. So, sabi niya, one in which there are casualties. Sa isang labanan may nasasawi. Sa isang labanan may talo. Church, sabi ng 1 Corinthians 15:57, thanks be to God for He has given us what? The victory in Christ Jesus. Victorious ka. Pakisabi sa sarili, I am victorious. You are not a loser. Satan is the loser. He is a defeated foe. Matagal na siyang talo. Ngayon, kung naniwala ka doon sa kanyang mga pakana at natrap ka, nagmumukhang ikaw ang talo. Do not allow the enemy to attack you and become his casualty. Hello? Huwag kang pabihag. Imagine, sa labanan na to, bago pa lang mag-umpisa tong labanan, alam mo nang panalo ka. Tayuan mo yun. Dahil ipinanalo na ng Lord yung laban na to.
Greater is He who is in us than he that is in this world. Amen? And ang Lord din ang nagsabi, the battle is the Lord's. Laban ni Lord to, at itong battle na to, matagal na niyang naipanalo. So, in 1 Peter 5:8, mayroong warning si Peter. Bakit nag-warning si Peter? Even siya. Peter was the leader of the disciples. Siya yung leader. At even siya na napakalapit na niyang disciple ni Jesus. Napakalapit na niya sa Lord. Alam niyo ba na na-allow niya si Satan na mag-control sa kanya? Minsan, sabi ng Jesus sa kanya, "Get thee behind me, Satan." Sino kausap niya? Si Peter yun. Na-allow ni Peter na ma-manipulate siya ng kaaway. Kung babasahin natin yung background na yon, and tama kang pag-uusapan natin yon, mayroong pride na nakita ang kaaway kay Peter. Nag-ano sila may competition. Sino ang greatest sa inyong kingdom? Ganun eh. Kung babasahin natin yung context ng story na yon, may pride, may entry point. At dahil may entry point, anong nangyari? Nagkaroon ng pagkakataon ng kaaway to control Peter. Kaya nga ito ang kanyang warning. 1 Peter 5:8, sabi niya, be sober, well-balanced, and self-disciplined. Hello? Pakisabi, self-disciplined. Another word for self-discipline is self-control. And one of the fruits of the Spirit is, Galatians 5:22, self-control. Nasa na yung kapatid. Huwag mong sabihin wala kang control. Nasa iyo na yan. Hugutin mo lang. Panindigan mo lang. I-exercise mo lang. Hindi sinungaling ang Lord. May control ka, kapatid. You have that self-control. And every time may atake, may temptation, may kung ano-anong nilalagay ng kaway sa harapan mo, get your weapon. That is your weapon. That's self-control. Kunin mo lang. Tayuan mo lang. I have the self-control. So sabi nga dyan, be alert and cautious at all times. Pakisabi, at all times. Ito yung totoong labanan, at all times. Hindi lang once a day, hindi lang once a week, every time. Laging may atake. Especially in these last days. Church, wag tayong papayag na itong last days na to ay hindi natin masakyan ang kalooban ng Lord. Wag tayong papayag na yung iba finufulfill nila ang kalooban ng Lord. Kinoportray nila ang culture ng heaven. Nangyayari yung vision ng Lord sa kanila, and yet hindi nangyayari sa buhay natin. Huwag papayag. At all times, be on guard. So sabi niya, Cham, the enemy of yours, the devil, prowls around like roaring lion, fiercely hungry. Gutom na gutom. Ang gagalaiti. Nanggigigil. Naghahanap ng pagkakataon. Church, huwag nating bigyan ng pagkakataon ng kaaway. He is so serious in his goal. Seryoso siya na sirain tayo. Papayag ba tayo? Paulit-ulit ng mensahe nito, huwag tayong papayag. Sabi niya, seeking someone. Pakisabi, someone. Dito sa someone na to, tayo yung target niya, yung mga anak ng Diyos. Tayo yung kanyang mga number one target. Alam niyo ba na kami, na mga nilingkod ng Lord, grabe, number one target kami ng kaaway. Kung bibigyan namin siya ng pagkakataon. Pero napakalinaw ng 1 John 5:18, the enemy cannot touch us. Amen! At ayoko siyang bigyan ng pagkakataong masaktan or magkaroon ng puwang sa buhay ko. Kasi doon sa 1 John 5:18, nabanggit ko ito last Sunday, if anyone is born of God, sinneth not. Hindi nagkakasala ang mga anak ng Diyos. Therefore, the enemy toucheth him not. Amen! Walang entry point. Kaya walang paraan para magalaw ka ng kaaway. Hallelujah. Sabi niya, seeking someone to devour. So, yun ang trabaho ng kaaway. Laging nag-aabang. Sisirain ko ang buhay ng taong to. Lalo na yung mga kabataan na kauumpisa pa lang na discover ang pangarap ng Lord sa kanila. Don't give up. Kahit may mga paghahadlang sa mga magulang nyo, sa mga kaibigan nyo, may mga accusations sila sa inyo, sinasabing, ay, wag ka na magpatuloy dyan. Church, mga kabataan, don't stop. Hayaan nyo na mangyari ang pangarap ng Lord sa inyo. Amen. Do not listen to those voices. Mamaya maliliwanagan tayo. Another version sa 1 Peter 5:8, the Message translation, ang ganda nito,
Sabi niya, keep a cool head. Relax. Huwag pa-stress. Hello? Sino mga, relax dito? Magsabi ng amen! Ang daming stressful situations ngayon. Kung magpapa-stress ka, kawawa ka. Sabi nila, pandemic, blah, blah, blah. Ang daming nangyayari sa mundo. At ano ang kadalasang number 1 na dahilan ng sakit? Actually, hindi sa kung ano-ano dahil sa stress. Masyado mong, alam nyo, kung aatras kayo sa 1 Peter 5:8, aatras kayo sa 7, alam nyo kung anong nakasulat sa verse 7? Cast all your cares upon Him because He cares for you. So yung mga, ang dami-daming cares sa buhay at sila ang nagbubuhat, nai-stress na sila, daan taligawan da, aburido laran lanang, sila yung naaatake ng kaaway. Be careful. Kapag may mga situation that is beyond your control, huwag mo nang problemahin. Leave it to God. Amen? Lord, this is beyond my control. Hindi ko kayang solusyonan to. I entrust it to you. And trust God. Trust His ways. Amen? Be still. Relax. Keep a cool head. And sabi ng Psalm 46 verse 10, be still and know that He is God. So tuloy po natin. Sabi niya dyan, stay alert, the devil is poised. No? Grabe, nakapoised na ang kaaway. Laging nakapwesto yan. Ang problema, nakapoised yung kaaway, yung mga Kristiyano, tulog. Kaya, tingnan nyo, kung itutuloy natin, poised to pounce and would like nothing better than to catch you napping. Yan, aantok-antok. Naalaw natin. Hindi natin nababantayan yung ating puso, yung ating buhay. Keep your guard up. Pakisabi, keep your guard up. Laging maging mapagmatsyag, magbantay, baka naman kakaroon na ng chance ang kaaway. Remember, if believers are not vulnerable to being controlled by Satan, this is true, Peter would not need to alert us to the possibility. Ia-alert ba tayo ni Peter sa mga ganitong possibilities kung hindi pala tayo vulnerable? If we are not prone to be trapped by the enemy, edi sana wala na tong verse na to. Maraming mga verses na nagsasabi na be alert, keep on guard, keep watching. Even 1 Thessalonians 4:27, sabi niya, don't give the enemy the place. Neither give place to the enemy. Huwag bigyan ng puwang ang kaaway. Maraming mga verses sa Biblia na nagsasabing, huwag bigyan ng puwang ang kaaway. Amen! Dahil mayroon talagang labanan. Look at this. Warning. This is the warning now. When we leave a door open for the devil, by not resisting temptation, accusation, or deception, he will enter it. Kung hindi natin nire-resist ang kaaway, na-identify mo na nga na temptation yan, na-identify mo na nga na galing sa kaaway, tinig ng kaaway yon, you entertain it. Anong mangyayari? He will enter it. Anong gagawin niya? And if we continue to allow him access, he will assume his squatter's right. Pinost ko to sa mga friends ko sa Facebook kung nabasa nyo. Ano tong squatter's right? Alam niyo itong mga squatter, hindi naman talaga nila lupa, hindi nila pagmamayari yung lupa na pinagtirikan ng kanilang bahay. Pero dahil pabaya yung may-ari ng bahay, hindi niya inaasikaso, tinirikan nila, pinagtaniman nila, at kung ano, even the community, alam niyo yung squatter's right, kung minsan, napupunta na sa kanila yung lupa na hindi naman talaga nila pagmamayari dahil maraming nakinabang doon sa lupa na yon sa pamamagitan nila. Kaya inaalaw ng government na mapa sa kanila ang lupa. Dahil silang nag-asikaso, silang nag-alaga. Minsan, ganun ang kaaway. Nakita niya, tiwangwang, yung puso natin, hinahayaan nating nakabukas yung pintuan, hindi si Lord yung ang nakaluklok sa pintuan ng ating puso or sa trono ng ating puso, kung ano-ano mga pinapapasok natin. Sasabihin niya, I have the right to stay here. Sabi niya dyan, squatter's rights is an assertion that someone is entitled to own land after he's been squatting there. Siyempre, sabi niya, tiwangwang, walang tao. Hindi man lang nag-meditate ng salita ng Diyos. At nakabukas ang pinto, papasok ako. Ganun ang kaaway. Kaya dapat magbantay tayo. Sabi niya, the legal name for squatter's rights is adverse possession. Pwede nating pag-aralan yan. Ano ba itong adverse possession na to? Inaangkin niya yung pagmamayari niya na hindi naman sa kanya legally, pero dahil walang
nag-aasikaso, yung mga papeles ng may-ari ng lupa ay hindi inaasikaso, ina-assume niya sa kanya yon. Ganun ang kaaway. Assuming siya. Hello! Na-assume niya na gusto mo yung in-offer niya. At baka naman gusto nga. Be careful. Look at this Galatians 5:1. Kung hindi tayo pwedeng matrap ng kaaway, walang Galatians 5:1 sana. Church, kahit Kristiyano ka na, you can be trapped. Ulitin ko, we are spirit-possessed, but we can be demonized. Pwede kang ma-oppress ng kaaway if you allow him. Sabi niya dyan, let me be clear. The Anointed One has set us free. What kind of freedom? Not partially, but completely. Pakisabi, completely. Ganon gumawa ang Lord. Ganon tumrabaho ang Lord. Kung pinalaya ka, complete. Hindi ka lang pinalaya sa emosyon, hindi ka lang pinalaya sa physical, hindi ka lang pinalaya sa financial. All aspects of your life, you are free. Amen. And I believe that. Nung tinanggap ko ang Lord, lahat ng sakit ko nawala. Binago ako emotionally. Binago ako ng Lord, even my actions, even the way I talk, I speak. Binago ako, pinalaya ako ng Lord in all areas. Ngayon, ang warning, take note, kahit malaya na tayo, this is the warning. Sabi niya dyan, completely and wonderfully free, we must always cherish this truth and stubbornly, alam niyo minsan may advantage yung matigas ang ulo. Ba? Stubborn means matigas ang ulo. Dapat matigas ang ulo mo na wag nang bumalik sa dati. Amen! Ayoko nang bumalik sa dati. Dapat yun ang katigasan ng ulo natin. You should be stubborn in that area. I don't want to go back in my old life again. I don't want to be trapped by the enemy again. Sabi niya, stubbornly refuse to go back into the bondage of our past. Sa King James Version, be not entangled again with the yoke of bondage. Hello? So may tendency, pakisabi tendency. There is a possibility na pwede pang matrap ang mga Kristiyano after experiencing freedom from God. Lalo na pag hindi nabantayan yung puso. So, eto tayo, may 4 tayong kailangang bantayan na gates na bibilisan natin dahil mahalaga yung ating gagawin mamaya. What to do? Proverbs 4:20. Ito yung na-meditate natin kanina. My son, pay attention to all the words I am telling you. Lean in closer so you may hear. Pakisabi, hear all I say. Number 1 is, guard the ear gate. Bantayan yung mga napapakinggan. Church, baka kung ano-ano mga pinapakinggan natin, mga music, mga rock songs, akala natin nakaka-entertain. Tandaan niyo yung mga rock songs, may nagmamanipulate na espiritu dyan. Even yung mga love songs, minsan dumadaan ka sa emotional struggle, tapos narinig mo yung, kinuha na, ano na yun? Niya na ang lahat sa akin po. Tapos kung ano-ano pinapakinggan mo pa ng paulit-ulit, refuse it, reject it. Patayin ang music. I don't listen to worldly songs anymore. Pagkagising pa lang ng umaga, dito sa cellphone ko walang worldly songs. Dito sa cellphone ko lahat Christian songs. Pagising ko ng umaga habang nagluluto ako, I listen to Christian songs. Alam ng mga anak ko yan. Dahil akala natin, okay lang. Yung pala, yung mga napapakinggan natin, mayroong pwedeng atake dyan. That can be the entry point of the enemy. Tingnan nyo ito sa John 10. Bago yung John 10, kahapon, tinuro din ni Pastor ito. Actually, ito rin yung kanyang text sa Don't Watch. Na-receive ko na itong message na to last Monday. Ito yung sinabi ng Lord na gagawin at marami pang mga revelations ang Lord sa akin. Kahapon, nung nagturo si Pastor, at alam ko it was a confirmation na ito talaga yung needs natin. Proverbs 4 din yung kanyang, ito rin yung kanyang text sa verse 23. So sabi ko, Lord, this is a confirmation. This is what your people need. Kailangan talaga na natin ito. So, sabi ni Pastor, our heart is like a vault. Ngayon, saan nakatago? Anong nakalagay sa vault? Mga treasures. Amen? Yung mga kayamanan natin. Andiyan yung mga kayamanan natin. Yung mga pinakiingat-ingatan natin, nilalagay natin sa isang lugar na nakalock. A vault that is voice-activated lock. Hello?
na boses mo lang ang pwedeng magbukas sa vault na yon. At kung may ibang tinig, hindi yun bubukas. Amen! Dapat ganun ang puso natin. Mabubuksan lang yan sa tinig ng Diyos. Amen? You will only open your heart when you hear the voice of God. Napakahalaga ng hearing. Even Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. Faith comes by hearing. Even fear comes by hearing. Madalas mong naririnig na ito yung mangyayari, yon. Minsan natatakot ka na. So be choosy. Maging sa mga pinapakinggan natin, maging choosy tayo. Kung walang paraan para maiwasan mo yon, don't believe. Minsan naririnig talaga natin dahil yun ang sinasabi ng media. Pero wag kang magpadala doon. Wag kang magpadala sa takot. Bakit? Because this can be the gate of the enemy. Look at this. Ito yung isang nabanggit ni Pastor kahapon sa Don't Watch. I am encouraging you all. Join us sa Don't Watch. Ang daming mga revelations ng Lord. Sabi ng John 10, verses 4-5, and when He has brought out all his sheep, sino ang tinutukoy dito na He? The shepherd. Sabi niya, yung shepherd, kasama na niya, nailabas na niya yung kanyang mga sheep, He walks ahead of them and they follow Him. Sumusunod daw ang mga tupa ng Diyos. Kaninong tinig? Sa tinig ng shepherd. Hindi sa kung sino-sinong tinig. Sabi niya dyan, for they are familiar with His voice. Amen! Hindi madamot ang Diyos. I know, even you know in your heart, kapag ang Lord nangungusap, alam ko na alam nyo rin kung tinig ng Lord yan or not. Dapat bukas lagi ang puso sa tinig ng Diyos. At hindi lang bukas, dapat sumusunod tayo. Amen. Sabi ng verse 5, they will run away. Pakisabi, run away. Kanino daw sila tatakbo? From strangers and never follow them because, bakit? They know. Pakisabi, they know. Kung talagang tupa tayo ng Diyos, we are familiar kung kaninong tinig yan. Tinig ba ng Diyos? Tinig mo lang ba? O tinig ng kaaway? And if you are familiar, then go away from the stranger's voice. Sabi niya, it is the voice of a stranger. Sabi ng kanta, tukso, layuan mo ako. Abay, hindi iyon ang tukso. Ang tukso lumalapit. Sinong lalayo? Pakisabi, ako. Ikaw ang lumayo sa tukso. Pakita mo nang ang tukso, lapit ka pa ng lapit. Tapos you will blame kung sino-sino. Church, tayong patrap. Patrap. Ang kaaway, minsan kikilitiin ka niya sa emosyon, pero nilalagyan ka na pala ng lason. Tinatalian ka na pala niya unti-unti. Grabe, tinatalian ka na niya, nakikiliti ka pa. Wake up. Wake up. The enemy is so serious. Amen. So, tuloy natin what to do. Pangalawa, sabi niya sa Proverbs 4:24, do away with any talk that twists and distorts the truth. Have nothing to do with any verbal trickery. Anong gate ito? Anong kailangan nating i-guard sa pangalawa? Guard the lip gate. Hello? Bantayan ang bibig. Bantayan ang dila. Proverbs 18:21, death and life, asaan daw? Are in the power of the tongue. Diyan daw gifted yung mga babae. Hello, buti hindi ako gifted doon. Hindi talaga ako mabunganga kay pastor. Mayroon akong ibang paraan noon. Mamaya mababanggit ko yon para makontrol siya dati. Dahil mayroon akong style din na inayos ng Lord yung aking character. Sabi niya, guard the lip gate. Bantayan itong bibig. Tingnan niyo itong nagagawa ng bibig. James 3:5-6. Look at this. Sabi niya, and so the tongue is a small part of the body, yet it carries great power. Grabe Mayroon palang great power yung tongue na yan. Kaya kung ano-anong pinagsasabi nyo, huwag magtaka kung mahirap ang buhay mo kasi yun ang madalas mong sabihin. Ang tulay ay bilay, mairap.
Ang tulaya makakapoy akyala ng, alam niyo, guard your mouth. Ako, pag mayroon akong nararamdaman sa katawan ko na hindi maganda, hindi ko pinapalabas sa bibig ko. I don't declare the pain. I declare the healing. Amen? Binabantayan ko lagi. Thank you, Lord, I'm healed. Alam na ni Pastor yon na mayroon akong nararamdamang hindi maganda. Thank you, Lord, I'm healed. I'm declaring healing and not the pain. Bantayan. Hello? Dahil oras na hindi nabantayan yan, nagproduce yan ng power. Power to create life or power to create death. Kaya sabi niya, it carries great power. Just think of how a small flame can set a huge forest ablaze. Pwede siyang sumunog ng ubat. Grabe, nag-umpisa lang sa mailit na apoy. Tingnan niyo mga pamilya, nagkakasira-siraan dahil sa hindi makontrol na dila. Ay, si kumpare, si kumare, ay, si kuya, si nanay. Maraming pamilya na ang nasira dahil hindi makontrol ang bibig. I thank God for giving me a very peaceful family at masayang pamilya. Kaming magkakapatid, walang siraan. Hindi kami nagsisiraan. Grabe, tulungan pa nga kami eh. Kung mayroon mang nag-down sa amin, we help them. We help him or her. We uplift each one another. Dahil yun naman talaga ang function ng dila. Hello? Sabi niya dyan sa verse 6, the tongue is a fire. Grabe, para daw apoy. It can be compared to the sum total of wickedness and is the most dangerous. The Bible declares it. Napakatindi yung kamandag nito, itong dila na to. Napaka-delikado. Part of human body, it corrupts the entire body and is a hellish flame. Sa ibang version, the fire comes from hell. Grabe! Ang fire daw na kinikreate ng dila ay nagmumula pa daw sa impyerno. Ganon, nagdi-destroy talaga. Ingat! Bago sabihin, mag-isip, makakatulong ba to? Pag ako hurt, I shut my mouth. Kasi kung hurt ka, marami kang pwedeng sabihin. Amen? I shut my mouth pag hurt ako. And I even shut my cellphone. Baka kung ano mga i-post ko. Shut everything na magiging paraan mo para ilabas yung emosyon mo. Shut it and talk to God. Or else, ang hirap bawiin pag nagkamali ka na. Diba? Pero I thank God, laging siyang may chance, lalo na pag nag-repent tayo. Kaya sabi niya dyan, it releases a fire that can burn throughout the course of human existence. Yan ang ginagawa ng dila, ng labi. Look at James 3. Kung itutuloy natin ito, 9 to 10, sabi niya, we use our tongue. Ito bang yung nangyayari sa atin? Church, wake up. Wake up. Dahil Kristiyano tayo, anak tayo ng Lord, we portray the culture of heaven even sa pananalita. Dapat nakikita yan. Amen ba? Amen po? Dapat nakikita na po ito. We use our tongue to praise God, our Father, and then, this is the problem, turn around and curse a person who was made in His very image. Grabe, ginagamit mo yung dila mo, yung bibig na yan, to praise God. Suddenly, ika-curse mo yung ginawa ng Lord sa kanyang image. Church, it's better to be silent. Huwag mo nang, alam niyo, ang Lord ang magdi-defend sa atin. Kung kailangan mong magsalita, tsaka mo lang buksan. Hello? Kung kailangan mo lang sabihin, tsaka ka magsalita. Pero pag hindi naman kailangan, close your mouth. Shut it. Ba? And sabi ng verse 10, out of the same mouth, we pour out words of praise 1 minute and curses the next. Grabe. Ganon yung nangyayari sa dila na to, my brothers and sisters. Anong warning ni James? This should never be. Hindi dapat ganon. Ang isang tubo ng tubig, dapat wag haluan ng poison. Kung malinis yan ng tubig, dapat malinis ng lalabas. Or else, lahat mapupoison. Amen? Isang drops lang ng lason doon sa tubig, sa tubo ng tubig na yon, maraming madadamay. Ganon ang dila. Kung malinis, kung ito yung ginagamit mo to praise God, lahat ng lalabas dito, malinis. Amen? Glorifying to God, the
dapat nag-glorify si Lord. Another is, number 3, what to do is, keep your head up, your eyes straight sa verse 25, and your focus fixed on what is in front of you. Anong babantayan natin na gate dito? Guard the eye gate. Bantayan ang mata. Hello? Baka kung ano-ano mga pinagbabasa po natin. Horoscope, naniniwala pa ba tayo doon? Baka may mga pornographic magazine pa tayo. Even once in my life, wala akong binuksan or binasa na ganon. At wala akong kapangapangarap na gawin yun. Ako rin, very careful ako sa aking pinapanood. I don't watch mga masyadong romantic movies. I don't watch horror movies. I protect my eyes. Amen. Bakit? Kasi kung ano yung madalas mong makita, pwedeng mag-contribute yan sa puso mo. Madalas kang manood ng mga romance. Anong gagawin niya? Kung ano-anong mga emosyon ang ilalagay niya dyan. E di patayin ang TV. Amen! Ayun, kung iba ang nanonood, di ikaw umalis. Pantayan kung ano ang nakikita ng mata. Guard your eyes. Bakit? Dahil pwedeng dyan ang maging entry point ng kaaway to contaminate your heart. Kala natin okay lang na makapanood ng ganon-ganon. Even yung mga patayan na sobra, ng mga action movies, I don't watch. Dahil ayokong nakakapanood ng mga ganon. Hindi ako natutuwa sa mga ganong eksena. Extreme ba ako? Hindi ako extreme. Careful lang ako. Amen. Hindi ako extreme. Careful ako. Dahil ayokong makontaminate yung puso ko at hindi mangyari ang pangarap ng Lord sa akin. Darating na ang Lord. Ayokong ma-fail ang Lord. Careful. Ngayon kung mga lalaki, weakness nyo, babae, tapos lagi nyong tinitingnan yung pose niya, abay, be careful. Huwag nang tingnan para di ka ma-emosyon. Guard your eyes. Mga babae, kung na-attract ka sa isang lalaki na hindi naman kalooban ng Lord, kung may asawa ka, bantayan kung ano ang binabantayan ng mata. Amen. Baka naman, tinuturo ang kanyang magkasala. Look at this. Matthew 6:22-23. This is very important, church. Kung hindi healthy ang mata, mako-contaminate ang buong katawan. Look at this. Your eye is like a lamp that provides light for your body. Hello? Sabi niya dyan, when your eye is healthy, ito ang maganda, your whole body is filled with light. Amen? Inalis na tayo ng Lord sa darkness. 1 Peter 2:9. Inalis na tayo ng Lord sa darkness at dinala tayo sa marvelous light. Amen? Abay, huwag na tayong bumalik sa darkness. Piliin kung anong tinitingnan tong mata na to. Alam niyo, pati sa mga libro, very choosy ako. I read, number 1 na talagang favorite ko, Bible, of course, and Christian books. Wala na akong ibang libro na binabasa. Christian books and Bible. Bakit? Ito yung magko-contribute para maging healthy ang aking puso. Bantayan kung ano ang tinitingnan ng mga mata na yan. So sabi niya dyan, when your eye is healthy, your whole body is filled with light. But when your eye is unhealthy, this is the warning, anong mangyayari? Your whole body is filled with darkness. And if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness is. Kung akala mo, yung light na yun ay darkness pala, grabe, ang tinding darkness yan. Don't be deceived. Church, pwedeng gamitin ng kaaway yan para maging entry point. Dahil madalas mong tignan, nafe-feed yung mata na yan sa kung ano-anong mga bakanan ng kaaway. Guard your eyes. Amen. And number 4 that we need to guard, number 4 gate is take care. Sabi ng verses 26-27, take care you don't stray from the straight path, the way of truth, and you will safely reach the end of your road. Sabi niya, do not veer off course to the right or the left. Step away. Pakisabi, step away. Step away from evil and leave it behind. So anong babantayan natin na gate na pang-apat? Guard the foot gate. Kung saan-saan kasi pumupunta. Alam mo nang ang kahinaan mo ang babae, pupunta ka pa sa club. Alam mo nang ang kahinaan mo ang computer, papasok ka pa sa computer, sa mga cafe, ngayon.
Internet cafe na yan. Magkakape ako, kamo, limakad internet cafe. Ganon. Alam mo na ngang mahina ka doon, pupuntahan mo pa! Guard your foot gate. Amen. At mong sabihin, kaya ko to. Even 1 Corinthians 10:12, na-post ko to sa week na to. Church, listen. Sabi ng 1 Corinthians 10:12, even if you think you are strong, be careful not to fall. Kahit sa palagay mo, malakas ka sa area na yan, mag-ingat. Baka mahulog ka. Ito ang problema. Nag-warning si Pablo sa mga strong. Even if you think you're strong. Amen? Mag-ingat pa rin kahit malakas ka. Ang problema, alam na ngang mahina ka. Alam mo na ngang mahina ka sa area na yan, di ka pa nag-ingat. Kung yung mga strong sinabihan ni Pablo na be careful, how much more kung weakness mo yan? Mas lalo. Umiwas. Seryoso ang kaaway, huwag kang papayag. Ulitin ko po, our glorious destiny is not at stake. Ano ang delikado? Our daily victory. Imagine, Kristiyano ka, hindi mo nararanasan yung daily victory, nag-i-struggle ka araw-araw, wala kang joy, wala kang peace. Yan ba ang buhay na binigay ng Lord? No. Enjoy that life that God has given you, abundant life. And yet, kung saan pupunta tong paan na to, kaya natatrap tayo. Sabi niya, look at this in Psalm 1:1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. Ang ganda ng Psalm 1 up to verse 6 lang po yan. Napakaigsi. Pwede niyong basahin at napakalalim ng kanyang message. Mapalad daw yung mga hindi umaayon sa lakad ng mundo, mga ungodly people. Ito pang matindi at direct to the point. Sa CEV ng 1 Corinthians 15:33, Church, don't fool yourselves. Anong sabi niya dyan? Bad friends will destroy you. Maging mapili sa kaibigan. Alam nyo, kahit isa lang yung kaibigan nyo, kung yung kaibigan na yan, ang maglalapit sa'yo sa Lord, treasure that friend. May mga iba ayaw ng kaibigan na nire-rebuke sila. Kung mayroon man akong pinaka-treasure na kaibigan, hindi yung lagi niya akong hahaplusin kahit mali na. Dapat dagmagan to akmet. Naliwala. Amen? Amen? Kung yung kaibigan nyo, nire-rebuke ka niya pag mali ka, kaibigan talaga yan. Pero kung sasabihin niya, ay okay lang mag-repent ka na mamaya. Bibigyan na lang kita ng verse mamaya. Kahit Kristiyano pa yan, may mga ganun eh. Ito tolerate niya yung mali, he is not a real friend. Ang kaibigan, yung hindi ka niya sasamahan pag mali ka. At sasamahan ka niya pag tama ka. Pero pag mali ka, i-correct ka niya. At sasabihin niyang mali ka. Church, kahit iisa yung kaibigan mo, hindi yan paramihan. Treasure the friends that will help you become intimate with God para mas lalong mapalapit sa Lord. So, maging choosy tayo. Amen? Alam niyo, hindi masamang maging choosy, basta gusto lang nating maingatan yung ating puso. Huwag pupunta kung saan-saan, huwag pupunta sa club, huwag pupunta sa inuman. Alam mo na ang weakness mo, yan pupunta ka pa. Don't go. Hello? Guard the foot gate. Kahit akala mo hindi mo na mai-enjoy, sa totoo lang, ang kaaway, bibigyan ka niya ng temporary happiness. Pero eternal struggle. Take note about that. Ang saya-saya mo, na ano yung emosyon mo, wow, ang sarap-sarap sa pakiramdam, hanggang ganun lang yon. Pero you are eternally trapped. Matagal na matatrap ka. Bakit? Dahil ganun ang kanyang trabaho. Look at this. Sabi niya sa Genesis 3, itong apat na to ay nangyari kay Eva.
Si Eve, na-tempt siya ng kaaway, then hindi niya nabantayan tong 4 na gates na to. Genesis 3, sabi niya, 4-5, sinong kausap niya dito? Yung serpent. Grabe, dapat ang kausap lang niya si Adam at ang Lord. Pero take note, hindi siya aware, kausap na niya yung serpent. So, sabi niya, no, you'll not die. Sabi ng serpent, God is playing games with you. Grabe yung accusation ng kaaway, ano? Ay, hindi totoo yan. Ganun ang kaaway. Ay, hindi totoo yan. Hindi totoong mangyayari yan sa'yo. Okay lang na gawin mo yan. Bakit yung ibang Kristiyano na gumawa ng ganyan, okay naman yung buhay nila? Daming mga deception ng kaaway. Anong sabi niya? The truth is that God knows the day you eat the fruit from that tree, you will awaken something powerful in you and become like Him, possessing knowledge of both good and evil. Mayroong lie. May deception. So, anong nangyari? Anong hindi nabantayan ni Eve? The ear gate. Nakinig siya sa kaaway. Hinayaan niya na maniwala siya doon sa sinabi ng kaaway. And look at verse 6. Andyan yung 3 gates na hindi niya nabantayan. So, anong ginawa niya? The woman approach. Hindi niya nabantayan yung kanyang foot gate. Sana nung pagkarinig niya at na-identify niya na hindi na pala kalooban ng Lord yung pinapagawa nito, abay, lumayo na sana siya. Pero anong ginawa niya? Lumapit pa. Sounds familiar ba? Sinasabi na nga ng may conviction na nga na huwag mong gawin, pumunta ka pa. Grabe. Kaya hindi tayo makagalaw. We are trapped. We are in bondage. Kaya ang Galatians 5:1, be not entangled again with the yoke of bondage. Nasa ating kamay yun if we will be entangled again. So, pagdating ng verse 6 pa rin, ay, its fruit, tinignan pa niya. Agto abantayan, so eye gate. Nakuha natin. At, ano pa? Coveted each mouth, watering wisdom, granting beauty. Abay, masarap to. Tinikman niya. Hello? Hindi niya nabantayan yung kanyang lip gate. Diyan sa kwento, sinabi na rin niya yung sinabi ni serpent. So, anong nangyayari? Naku, naniwala na siya, kaya sinasabi na rin niya. Take note about this, dahil yun na yung pinaniwalaan mo, yun na yung lalabas sa bibig mo. Nakukuha natin, mag-ingat. Itong 4 na gates na to, hindi nabantayan ni Eve. Kaya anong nangyari? Natrap siya. Nahulog sila sa kasalanan. At dinamay pa niya si Adam. Sabi ko nga, bakit laging si Adam ang nababanggit sa New Testament, hindi na si Eve? Because when we are talking about authority, ang pinaka-leader is si Adam. Ganun din. Dahil ang leader ay si Adam, kung sana hindi siya kumain, another story sana. Diba? Kung nag-refuse siya, edi sana iba ang laman ng Biblia. Parang ganun, ano? Ewan ko kung anong mangyayari sa story pag hindi kinain ni Adam yung inoffer ni Eve. Pero kinain niya. Kaya may kailangang gawin ang Lord na redemption. Reminder, church reminder, if you are struggling to keep your gates closed to the junk, kung may mga struggle tayo, sino dito aamin na nahihirapan? Magsabi ng amen. Church, this is the reason bakit ni-reveal ni Lord tong message na to. Listen. If you are struggling to keep your gates closed to the junk the enemy is sending through, sabi niya dyan, and you are desperate for a victory today, today matters, hindi mamaya, ngayon ang pinag-uusapan. Kung gusto mo talaga makaranas ng victory, hindi ka makakaranas ng victory na nakatali ang makakamay mo spiritually, may piring ang mata mo, hindi ka makagalaw. Bakit? In some areas of your life, you are trapped. And if you are desperate for this victory, sabi dito, remember that God will always come to aid your weak spirit. Amen. God is willing to help you. God is willing to deliver you, to set you free. Kakalagan ka ng Lord kung gusto mo. Ang tanong, gusto ba nating lumaya?
Or okay lang na nakatali ang mga kamay na yan, di ka makakilos, di mo magawa ang kalooban ng Lord. Mayroong trap sa puso mo, mayroong piring ang mata mo, kaya hindi ka nakakakita doon sa vision ng Lord. Church, kung yun ang gusto nating buhay, hindi na natin itutuloy ito. But if we want victory, if we want freedom, if we want deliverance, we will continue this message. Sa mga nais ng victory, magsabi ng Amen. Praise God. Tuloy natin, look at this verse in Isaiah 10:27. In Isaiah 28 verse 6. He will be, ang ganda ng verse na to, first time kong mabasa itong verse na to. He will be a spirit of justice to him who sits in judgment, a source of strength to those who turn back the battle at the gate. Yung mga nahihirapan na, yung mga suko na, yung mga hindi na kaya, Lord, ako kaya yung battle ko. Nahihirapan na ako. God is your strength. God will help you. And He is always willing to help you. Amen? Palalayain ka ng Lord. Yan ay kung gusto mo rin. Dahil kung ayaw nating maging malaya, walang magagawa ang Lord. Look at this. Anong kailangan natin? Isaiah 10:27. It shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke or bandage from off thy neck. Ano daw ang kailangan natin para maalis yung bandage, yung yoke na yon, yung trap na yon? Sabi niya, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Because of the anointing of the Spirit of God. It is God's intervention. Hindi mo kaya, kapatid. Amen. Without God, hindi mo kayang pakawalan yung sarili na yan. You need the power of God in your life right now. Pwede ba gusto kong makita, itaas ang mga kamay ng mga nais mapalaya, nais makaranas ng victory? Lift up your hands right now. Lahat ng gustong maranasan ng Lord, ma-fulfill kung ano ang plano ng Lord sa buhay nyo. Habang nakataas yung mga kamay na yan, nakikita ng Lord yan. Dahil may gagawin tayo na napakahalagang bagay. Okay, put down your hands. Number 1 na steps of freedom na gagawin natin, application kaagad. Number 1, renounce any activity, any behavior, character, or group which offers guidance through any source other than absolute authority of the Bible. Alam niyo, ang tinutukoy dito, witchcraft. Alam niyo, ang tao, by nature, mayroon tayong spirit of witchcraft. Ano ang ginagawa ng witchcraft? Alam niyo, hindi lang yung mga espiritista, hindi lang yung mga manghuhula, hindi lang yung mga albularyo ang witchcraft na tinutukoy. Sila yung mga lantaran. Pero pwedeng magmaskara ang witchcraft. At ang witchcraft, mayroon siyang dalawang tool. To manipulate and to intimidate. Look at this. To manipulate and to intimidate. At ang kanyang goal is to dominate. Kukontrol ka niya. Ito yung isang illustration ko. Ako, Kristiyano na ako, pero may na-entertain akong spirit of witchcraft. Noong unang taon na kinasal kami ni Pastor, yung 1 year namin, ang gulo. Buti na lang, 1 year lang. Ang gulo dahil mayroon akong manipulative spirit. Mayroon akong spirit of witchcraft na hindi ko pa alam na ganun pala yon. Alam nyo ba, pag hindi nasunod ang gusto ko, hindi ako mabunganga. Hindi ko siya tinatalakan. Pero may iba akong paraan to manipulate my husband. Alam niyo yung ginagawa ko? Hindi ako kakain. Para magmukha akong kawawa at makontrol ko at makuha ko yung gusto ko sa kanya. Ito yung worst. At totoo po ito. Binago na ako ng Lord matagal na. Dahil kinasal kami year 2000 at binago ako ng Lord sa area na to. Inuuntok ko ang ulo ko sa pader. Baka naman may gumagawa pa rin ng ganon. That is spirit of witchcraft. That is manipulation. Para magmukha akong kawawa at masunod ko or masunod niya yung gusto ko. Baka naman may mga ganon. Yung iba, hindi sila kakain, hindi nila kakausapin yung kanilang aswad. That is manipulation. That is intimidation. Wala, hindi ko makagat yung ganong strategy ko kay pastor. Kahit anong gawin ko. And I thank God, hindi niya binaby yung immaturities ko.
kahit gawin ko yon, hindi niya ako ibibaby. Kadalasan ganon sa mga mag-asawa. Pag hindi binilhan ni asawang lalaki, si asawang babae, ng kung anong pasalubong na gusto niya, kahit nung naglilihi ako, pag may papabili ako, hindi niya yung bibilin. At kung mag-iinarte, yung iba, sasakit ang tiyan, no, that's manipulation. That is a spirit of witchcraft. At dahil na-identify ko na yun, hindi ko na yun inaccept. Ni-renounce ko yun. If you don't settle things God's way, that is manipulation. May isang nanay na mabait, Kristiyano, napakabuti niyang nanay, pero kapag isa sa members ng kanyang family ay na-mess up niya or na-fail niya yung kanyang nanay, alam niyo, narinig ko lang to na testimony na to, alam niyo, umaatake yung kanyang migraine at 3 days siyang nagkukulong sa kwarto. That's manipulation. Akala natin normal yon. Anong ginagawa ng mga kasama nila sa bahay? Uy, huwag kayong maingay kasi naatake na naman ng migraine si nanay. Kasi naman si kuya ganito. That's a form of manipulation. Akala natin okay lang yon. Yung iba, pag hindi nasunod yung gusto, hindi nila kakausapin yung kanilang kaibigan, ay mula ngayon hindi na kita ililibre. Ang daming intimidation, ang daming manipulation. Settle anything God's way. Amen. Alam niyo, kahit di ako ihatid ni pastor, dahil ako hinahatid ako ni pastor sa school, and my times, hindi niya feel na ihatid ako, hindi ako nagagalit, hindi ako nagre-react, umuwi pa rin ako masaya. At sinasabi kong, hi pa. Pag di niya ako sinundo, last Friday nung pumunta ako, hindi niya ako sinundo. At nag-aantay ako ng matagal kasi akala ko na-receive niya yung text ko. Yung pala, hindi niya na-receive. So, or kahit na-receive niya, kahit nabasa niya, hindi niya ako sinundo. I did not react negatively. Kasi manipulation yun. Porque hindi nasunod yung gusto ko, sisimangot na ako, hindi ko siya kakausapin. Pag uwi ko, hi pa, did you miss me? O diba? Walang away. Amen. Settle things God's way. Kung ganun yung ating ugali, we have to renounce it. Kung may ugali kang ganun, nagtatampo ka pag hindi nasunod ang gusto mo, renounce it. Pag sinabi nating renounce, to verbally reject it. Lord, ayoko na ng ganitong ugali. Na pag hindi nasunod yung gusto ko, nagtatampo ako. Pag hindi nasunod ang gusto ko, moody na ako. Pag hindi nasunod ang gusto ko, nag-i-intimidate na ako, minamanipulate ko na sila. Hindi yun ang paraan ng Lord. Bago tayo pumunta sa number 2, I want you to close your eyes right now. Ask God, kung mayroong kang ganong espiritu na na-entertain mo, repent. Lord, salamat. Dahil kami, O Diyos, ay pinalaya po ninyo sa area na to. Lord, kung may nakikita pa kayo na manipulative, intimidating spirit na nagkocontrol pa sa amin, Lord, we pray for freedom, for your deliverance, O God, from your people, my Lord. Salamat, palayain kami sa area na to. We renounce this spirit of intimidation, this spirit of manipulation in our life, in Jesus' name. And we don't allow it to operate anymore in our life. Lord, we want freedom. We want freedom coming from you. Salamat, salamat. In Jesus' name, amen. Number 2, gagawin natin ito, but you will also do this in your private life. Pwede niyong gawin to. Every time may i-reveal, kasi ito yung na-receive ko sa Lord, magpipray tayo kaagad. Pangalawa, steps to freedom is renounce. Sabi niya dito, renounce the deception of the enemy and start believing only the truth. Deception. These are lies. Kung minsan may mga Kristiyanong, okay lang magsinungaling. Ako, my principle in life is, kahit pagalitan ako, nagsabi lang ako ng totoo. There was a time na sablay ako, mayroon akong nagawa na alam kong ikakagalit ni pastor, sinabi ko pa rin yung totoo, magalit man siya or not. I'd rather face the consequence of being honest than the consequence of being sinful. Amen. Amen po. Piliin natin nung gusto nating isuffer. Actually, pag naging honest ka, i-comfort ka ng Lord. Don't make this as your practice, even white lies.
Kahit white lies pa yan, kasi kailangan ko magsinungaling kasi kung hindi ko yun gagawin, delikado ako. No! Alam nyo, yung white, magiging dirty white yan, di ba? Tapos pag naging dirty white, magiging brown na yan. Tapos, pag napabayaan, ang deket-deket laman ng kasalanan. Bantayan. Sabi niya dyan, renounce that deception of the enemy and start believing the truth. Huwag laging nagsisinungaling. Huwag maniwala even sa kasinungalingan ng kaaway. Let's pray. Let's pray. Church, bago tayo mag-pray, dapat magkaroon ka ng willingness to renounce yung ugali na nagsisinungaling pa. Come on, come on. I know the Spirit of God will reveal to you kung kailangan mong i-deal yung ganyang espiritu sa puso mo. Panginoon, salamat sa inyong salita. Your word is truth. Sa oras na ito, tulungan kami na laging lumakad sa katotohanan, na wag naming maging habit ang pagsisinungaling, Panginoon. Lord, set us free from this kind of spirit, from this kind of character, O God. Tulungan kami, Panginoon, na laging lumakad sa tama at kahit kung minsan we will suffer the consequence, Lord, we will still stand on truth no matter what, O God. Salamat, palayain ang inyong mga anak, Panginoon. In Jesus' name, amen, amen. I know may ginagawa ang Lord sa oras na to. Pangatlo na kailangan nating i-renounce is, renounce the unforgiveness. Hello, church? And all bitterness in our lives. Baka naman, mayroon pa to. Maraming beses ko nang naituro ito, but this time we need to do the application. Baka may isang taong minsang nakasakit sa'yo at hindi mo mapatawad. Hindi mo pa kinakausap hanggang ngayon. Are you that kind of person? Church, kung minsan masyado nating sinisecure yung rights natin. Ako, okay lang, nasaktan nila ako. I cannot defend my rights. Look at Jesus. Look at Jesus. He has all the reason to defend himself. Mayroon siyang dahilan para idepensahan ang sarili niya, pero hindi niya ginawa yun. Who are we? Who are we? Para laging sabihin, Lord, I don't deserve this kind of treatment. Deserve ba ni Lord yun? Hindi. Pag may nananakit sa akin, hindi ko yun sinasabi. Though sinasabi ko sa Lord na nasasaktan ako, hindi ko sinasabing I don't deserve this kind of treatment because Jesus also suffered and He is not deserving to suffer that kind of sufferings. Church, forgive others and love them as if you were not hurt. Kaya ba yun? Love them na parang hindi ka nasaktan. I-release na yan. Yan ay trap ng kaaway. Akala mo panalo ka pag di ka nag-forgive? No. That is a trap of the enemy. Alam ko habang sinasabi ko ito, may mga nire-remind ang Lord na tao sa heart nyo. Forgive them. Forgive them. Forgive those people. Dahil entry point ng kaaway yan. Matatrap ka dyan, hindi mangyayari ang pangarap ng Lord sa'yo. Even bitterness. Release that. Come on, let's pray. Let's pray. I know, may ipapaalala ang Lord sa oras na to, and even hanggang sa private life nyo, gawin nyo to. Lord, remind them kung sino yung mga taong kailangan nilang i-forgive, kailangan nilang palayain in their hearts. Lord, remind them. And sa oras na to, we renounce unforgiveness. We renounce bitterness in our hearts, oh God, and we let you take full control, my Lord. Ayaw namin na matrap ng kaaway sa area na to. Panginoon, palayain kami. Palayain ang inyong mga anak. Sino man dito ang nahihirapang magpatawad, Lord, grant them the grace that they need, oh God. Salamat. Salamat sa freedom. Salamat, Lord. You are doing something great in the life of your people. Thank you. In Jesus' name. Amen. Tuloy natin. Nakukuha natin. Are we acknowledging the move of God in our life? Nakukuha po natin. Pang-apat na kailangan nating i-renounce. Renounce and submissive spirit. Baka mayroon pa tayong ganitong style. Hindi tayo submissive. Mga asawang babae, i-renounce nyo na yan. Be submissive. Ulitin ko po, to renounce is to verbally
sinasabi mo talaga, verbally reject it. You reject that unsubmissive spirit using the name of Jesus. Kung hanggang ngayon sa mga anak, hindi kayo submissive sa mga magulang, you renounce it. Dapat hindi na ako ganito. Hello, hindi ko na dapat ini-enjoy itong ugali na to, itong espiritu na to. Those are spirits, tandaan natin. And you must be willingly renounce it. Willingly reject it. Or else, it will be a trap in your life and in your heart. Sabi niya, sincerely submit from the heart to those in authority. Sa mga may nagtatrabaho, magpasakop sa inyong mga boss, sa inyong manager, sa mga asawa, magpasakop sa asawang lalaki, sa mga estudyante, magpasakop, sa teacher, anything na sinabi ng Lord na authority natin, even sa government, wag nating binabanatan sila kasi authorities sila. Si Lord ang mag-judge sa kanila. Church, kahit mayroon tayong hindi tayo sang-ayon sa kanilang leadership, trabaho ni Lord na i-judge sila. Amen? Our work, our duty is to pray. Pray for them. Pray for our authorities. Pwede ba mag-pray tayo sa mga mayroong unsubmissive spirit dyan, sa mga mapalasagot pa sa magulang, sa mga asawa na palasagot sa asawang lalaki. Come on, surrender. Surrender. Do not enjoy that anymore. Lord, kayo ang mag-remind sa inyong mga anak. I know you want to set us free from this area. Lord, teach us to be submissive sa mga authorities na pinagkatiwala niyo sa amin. Lord, ayaw naming matrap sa area na to. Tulungan kami. Even magpasabit sa aming pastor, sa mga sinasabi ng aming pastor, sa aming mga disciples. Lord God, we submit to your will and set us free in this area. Tulungan ng inyong mga anak. Dahil ayaw namin na mayroong tali, may nakatali na area sa buhay namin at hindi kami makagalaw. Thank you for setting us free. Thank you. We renounce this spirit of unsubmission in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. I feel the presence of God in our midst. Next na kailangan nating i-renounce is, renounce the pride. Hello? The pride and arrogant spirit, yung mga mayayabang pa, yung mga pride pa, yung mga akala nila, hindi mabubuhay yung kanilang kaibigan pag wala siya, yung mga nagsasabing, kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari yung pangarap mo na yan. May mga taong ganon, masyadong mataas yung kanilang tingin nila sa kanilang sarili. Who are we without God? Who are we without God? Humble yourself before God, church. Huwag mayabang. Yung pride na yan, lunukin na yan. Yung pride na yan, hindi ka dadalhin sa kalooban ng Lord. Kung may na-achieve ka man, huwag magmalaki. Si Lord ang ipagmalaki mo. Hello? Sabi niya dyan, pride and arrogant spirit, and learn to humble ourselves before God. Learn to humble. Ulitin ko po, even prayerlessness is a pride. Yung di ka nananalangin every morning, it is a pride. Why? Akala mo kaya mo. But when you pray, you acknowledge that you cannot start the day without God. Ganun ako sa Lord. Lord, I cannot start my day without you. Lagi kong ina-acknowledge, Lord, hindi ko mai-enjoy itong buong araw na to kung hindi kita inuna. Hindi ko magagawa yung mission ko if I will not acknowledge you. Acknowledge God. Upon waking up, acknowledge Him. Because not to pray is a pride. Amen? Amen po. Mag-pray tayo. And God is so willing to deliver you, to set you free from this area. Lord, kayong nakakaalam kung sino dito ang may espiritu ng pride and arrogant spirit. Sa oras na to, tulungan kami na makawala. We need your grace. We need the Spirit of God to move. And Lord, tulungan kami, Panginoon, na huwag patrap sa area na to. Nagpapakumbaba kami sa inyo. Deliver us from this bondage, O God. In the mighty name of Jesus, we renounce the spirit of pride, arrogant spirit in Jesus' name. Thank you, Lord, for setting us free. Hallelujah. Tuloy po natin, napakahalaga nitong susunod, lalo na mga kabataan ng majority dito. We have to renounce
unhealthy habits. Ulitin ko po. Renounce unhealthy habits. The things you do in your spare time. Yung iba ang hirap makawala-wala. Ang hirap makaalis doon sa habit na yan. Baka naman mas marami kang oras sa mga online games. Mas marami kang oras sa Facebook, sa Messenger. Hindi masama ang mga yan. Pero, kung wala ka ng oras sa Lord, dahil yung habit na yan, hindi mo nababantayan. Church, renounce it! Hindi ang Lord ang magre-renounce. Ikaw, ayawan mo na yan. Hello, magsawa na tayo sa ganung buhay. Baka may mga unhealthy habits pa tayo, akala natin okay lang. At hindi nangyayari ang kalooban ng Lord. Sabi niya dyan, renounce unhealthy habits and learn to use our time wisely. Sayangin ang oras. Mahalaga ang oras sa Lord. Renounce those practices, those hobbies na alam natin hindi makakontribute para maging healthy ang ating heart. Come on, I know. Alam niyo kung anong tinutukoy ko. I know in my heart that God is dealing you with this matter. Amen? Amen po. Close your eyes. Allow God to reveal to you kung saan napupunta yung oras mo, kapatid. Pwede ba? Renounce it. Ayawan mo na yan. Dahil hindi makakakilos ang Lord kung hahayaan mong matrap ka sa area na yan. Renounce it right now. Lord, sa oras na to, nagpapasakop kami sa kalooban niyo. Help us, help your people, ang mga kabataan, lahat ng nandito. Tulungan na makawala sa kanilang mga unhealthy habits, oh God. Teach them, teach us to use our spare time wisely. Lord, na kayo ang nag-glorify. Lord, sawang-sawa na kami sa ganitong buhay. Come on, church, magsawa ka. Dahil kapag hindi ka nagsasawa sa ganyang unhealthy habits, God cannot move in your life. Come on. In the mighty name of Jesus, we renounce these unhealthy habits and anything, Lord, na nakakasayang ng aming oras in Jesus' mighty name, and receive our freedom. We receive our freedom in Jesus' name. Amen. Praise God. Praise God. So, ang last na pag-uusapan natin na step to freedom is, ito, napakahalaga nito, renounce the sins of your ancestors. Hello? As well as any curses which may have been placed on you by deceived and evil people. Ito yung mga kasalanan ng ating mga ninuno. Minsan, kung ano yung style ng magulang mo, style mo na rin. Bakit mayroong tinatawag na generational sin? Nagtatransfer yung espiritu na minsan nag-manipulate sa magulang mo down to you. Renounce it. Kung bugnutin sila, hindi ka ganon. Kung sila ganito, hindi ka ganon. You are a renewed person and you receive the Spirit of God. Amen? Amen. I-renounce mo yun. And even the curses. When I say curses, pwedeng mag-manifest yan sa sickness and diseases. Hindi porke may high blood sila, may high blood ka na rin. Amen. Huwag mong tanggapin. Renounce it. May mga tao sinasabi nila, hindi kasi naman ako tong sakit na to sa magulang ko. No! Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law. Maraming sakit sa side ng mami ko. Maraming sakit sa side ng daddy ko. Ni isa, wala akong tinanggap. Amen. I-renounce ko na lahat yun. Bakit? Dahil may ginawa si Kristo. Renounce those curses. Huwag kang papayag na maramdaman mo pa yan dahil pinalaya ka na ng Lord. Amen? The moment you believe na ikaw yun, that's the time mangyayari talaga sa buhay mo. Don't believe the lies. Come on, all curses, lahat ng sins ng ating mga ancestors, ihingi natin ng tawad sa Lord at i-renounce natin lahat ng curses. Close your eyes. Pakitawag na yung mga worship team. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat, oh God. You have set us free.
even sa generational curses, even sa mga sakit at karamdaman. Salamat, Lord, patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, even the sin of our ancestors, oh God, yung mga ninuno namin na nagkasala, na dumaloy ang kasalanan na yan sa amin, Lord, patawarin kami. At sa oras na to, even the curse na naitulot ng mga kasalanan na yan ay nire-renounce namin. We willingly and verbally reject it in the mighty name of Jesus. We don't allow its power to operate in us anymore. In Jesus' name. Lord, salamat. Salamat sa kalayaan. Salamat sa freedom. Thank you, Lord. Tumayo tayong lahat. In Zechariah 4:6, King James Version, sabi niya dyan, not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Hindi mo kaya. You need God. Kahit nakailang sablay ka pa, kaya kang palayain ng Lord. Are you willing to be used by God as His sanctuary? Gusto ka ng Lord gamitin, pero ayaw niya na trap ka. We will sing the song, Lord, prepare me. Even sa pagtaas ng kamay, alam nyo ba, may trap dyan. May bandage dyan. Kung minsan, ang hirap-hirap mong maitaas kasi nakatali. Spiritually, nakatali ang iyong mga kamay. Lift up your hands. You are free. Malaya ka na. At dahil malaya ka na, tayuan mo yung kalayaan na yan. Don't be entangled again with the yoke of bondage. Guard the gates. Guard the gates. Guard the gates, church. The enemy is so serious to destroy you, but don't let him. Don't let the enemy do his purpose in your life. Ang ganda ng pangarap ng Lord sa iyo. Now, this is your moment to choose to live a victorious life from now on. As your hands are lifted up toward heaven, I want you to sing this song unto the Lord and ask God to prepare us. Lord, prepare me to be a sanctuary. Come on, come on. Lahat ng willing, awitin ang awit na to sa Panginoon. And God will use you to fulfill your purpose in this world. Hallelujah. I'll be a living sanctuary. Yes, my Lord. Sanctuary for you. Come on, sing this song unto the Lord. Lahat ng gustong magamit ng Lord mightily, pinalaya ka na. You are no longer in the bondage of the enemy. You can sing this song unto the Lord. Sabihin mo, Lord, use me. Use me for your glory, my God. Hallelujah. Yeah. Sanctuary for you. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary. Thank you, my God. Pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be your living sanctuary. Yes, God will use you. Pour out your spirit. Pour out. Come on, God will fill you with His spirit. Lahat ng malaya, may bukas na puso, samang puso sa Diyos, makakaranas ngayon ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Open your hearts towards God, church. Open that heart unto the Lord, and He will fill you. Receive the infilling of God in your life. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me.
pa ang mga kamay na yan. Receive your freedom. Lahat ng pinalaya ng Lord ay tunay na malaya. Sa oras na ito, make a firm decision now. Make a firm decision. If you want to experience victory upon victory in your life every day, make a firm decision not to be entangled again by the yoke of bondage. Come on. Come on. Sabihin mo, Lord, salamat. Salamat. Salamat sa kalayaan. Salamat, Lord, kung may kailangan kang ihingi ng tawad sa Panginoon sa oras na to. Do it. Do it. Because God is so willing to deliver you. God is so willing to set you free. Sa mga makakapanood ng video na to, God is willing to set you free if you will. If you will. If you desire for it. Palalayain ka ng Lord sa oras na to. Come on. Come on, receive that freedom. Do not allow the enemy to trap you again. Come on. Come on, Lord. Salamat sa kalayaan. Salamat sa inyong kapuspusan. Salamat sa inyong grasya. God wants to use you for His glory. Let's pray. Lord, kagaya ng nilagay niyo sa aking puso kung natanggap ko ang mensahe na to. Sinabi niyo, you want to set your people free. I believe ginawa niyo yun. Lord God, salamat sa freedom. This is my prayer for these people na pinagkatiwala niyo sa JOL family. Lord, salamat. Tulungan kami na mabantayan tong freedom na to. Lord, personally bilang magulang nila sa ministeryong ito, ayaw ko na napapahirapan sila ng kaaway. Ayaw ko at ayaw din ninyo na hindi nangyayari ang kalooban niyo sa kanilang buhay. Salamat sa inyong grasya. Salamat sa kalayaan. Salamat sa inyong pagkilos. Thank you for setting us free, and we are free indeed. Oh God, hallelujah. Hallelujah. You are free. You are free. You are free. You are free. You are free, church. And guard the gates. Guard your freedom. That is your responsibility. Lord, muli tinitiwala ko ang inyong mga tao. Sabay-sabay kami nagagawin ang inyong kalooban hanggang sa inyong pagbabalik, my Lord. Thank you. Thank you. Ingatan kami, Panginoon. I-preserve kami. Alam ko, marami dito na, Lord, tumanggap ng mensahe ito. Marami dito, Panginoon, ang i-raise up ninyo, Lord God. Magdi-discover nila ang kanilang calling, yung kanilang purpose, yung vision na pinagkatiwala nyo sa kanila. And their life is transformed, my Lord. They will never be the same again. Lord, may makikitang pagbabago sa mga anak ninyo. Simula sa araw na to, I declare it in Jesus' name. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, Lord God. Mangyari ang inyong kalooban, Panginoon. To you alone the glory, honor, and adoration. Come on, church. God deserves the best clap offering coming from His people. Come on, pasalamatan mo ang Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. In Jesus' mighty name we pray. Lahat ng pinalaya, sumigaw ng malakas na amen. Church, makakaupo na po tayo. Last reminder, it is our responsibility to guard our freedom. Lahat ng pinalaya, dapat nagbabantay pa rin.